Dahil ang sukatan ay ang takot kay Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uli at Ramadan Mubarak po sa ating lahat. Alhamdulillah, purihin natin si Allah. So ahlan wa sahlan, welcome. Unang gabi ng ating pagtitipon para sa Ramadan 1442, 2021. So imagine, napakahirap mabuhay ngayon pero pinaabot tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nagsasabi na hindi tinatanggap ni Allah ang ating mga dua? Ilang araw, ilang buwan, ilang linggo natin sinabi yung Allahumma ballighna Ramadan at pumasok nga tayo sa Ramadan. Pinaabot nga tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa 1442. Tama, no? 1442, 2021 na Ramadan. Alhamdulillah at tayo ay lubusan nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi ko itong binibigyan diin kung paano magpasalamat kay Allah sa kabila ng sitwasyon, sa mga ibinigay sa iyo na biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sapat yung sasabihin natin sa ating dua pag nakasudyod sa iyo, salamat ya Allah. O Diyos ko, Panginoon ko, thank you. Sapat ba yun? Paano ang konsepto ng pagpapasalamat sa Islam? Paano? Ang pagpapasalamat sa Islam, sa Panginoon man natin o sa tao, ay hindi yung pagbigkas ng salamat. Mabuting gawain yun, maganda yun, naririnig sa'yo, isa yun sa uri. Pero may mas malalim na kahulugan yung pagpapasalamat. Ano yun? Yung magampanan mo at gawin mong ikaw ay karapat-dapat sa ibinigay sa iyong biyaya ni Allah. Yun ang tunay na pagpapasalamat. Pero kung sinasayang mo yung biyaya, hindi ka nagpapasalamat kay Allah. For example, ang magulang, pag ang anak niya may hiningi, sinasabi ng anak niya, Daddy, bili mo akong laruan, bili mo akong laruan. So sinasabi ng magulang, sige, pag-graduate mo anak, bili mo akong laruan, pag-graduate mo anak. Matagal niya hinihingi. At nung binilhan siya ng laruan ng kanyang tatay, nagpasalamat siya, humalik siya. Pero isang beses pag uwi ng tatay, yung laruan na binili sa kanya, yung kotsi-kotsihan, nakakalat lang, kabago-bago, 2 araw pa lang, nakakalat sa sahig o sira-sira na o hindi na pinahalagahan. Sa tingin niyo, marunong magpasalamat yung bata o hindi? Ibahin ko, empleyado ka ng kumpanya, hiningi mo yung promotion, hiningi mo na ibigay sa'yo yung salary na hinihingi mo o yung position na hinihingi mo, pinaghirapan mo at nang binigay sa'yo, yung susunod na araw, nag-a-absent ka, binababa mo yung performance mo. Yun ba ang pagpapasalamat sa binigay sa'yo? Hindi. Siguro naintindihan natin kung ano ang konsepto ng pagpapasalamat. Ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala in syakartum, kung kayo lamang ay magpapasalamat, laazidannakum, ay dadagdagan namin sa inyo. Wala in kafartum, at kung kayo ay magiging masuwayin sa kabila ng binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming biyaya, tandaan mo na ang parusa ni Allah ay masidhi. Tayo ay umabot sa buwan ng Ramadan. May idea na kayo kung paano magpasalamat na pinaabot tayo sa buwan ng Ramadan? May mga kakilala tayo na nabalitaan, mga reliyosong tao, mga nasa dawa, sabihin natin, pero linggo lang ang pagitan, pumanaw, subhanallah. Actually, araw lang eh. Kanina, meron na naman ako nabalitaan, da'iya. Kaninang 12 noon.
Kaninang 12 noon. Kailan nag-Ramadan? Maghrib. Ilang oras? Subhanallahil azim. Hindi pinaabot ni Allah, no? Hindi naman natin sinasabing masamang uri ng pagkamatay yun, pero ang umabot ka sa Ramadan, doon ka namatay, for example, ay min alamat husnil khatimah. Palatandaan na ikaw ay binigyan ni Allah ng benepisyo o kahigitan dahil ikaw ay pinagkalooban ng mabuting pagkamatay. So, sa akin, ang punto ko dito sa unang binabanggit ko, mga kapatid sa Islam, napaka mapalad natin dahil nakakapunta tayo sa masjid, wala tayo sa ospital, malakas ang katawan, nakakapag-ibada tayo, nakakasamba tayo. Hindi lahat nakakaupo ngayon sa masjid at nakakapagsala ng salatut tarawih. So kung magdadagdag tayo ng pagsisikap natin dahil nagpapasalamat tayo kay Allah, pinabot niya tayo sa Ramadan, yun ang karapat-dapat. Sala, yun lang huwag ka malate, malaking bagay. Hindi ka nagsusunna, magsunna ka dahil Ramadan. Fasting, dinagdagan mo pa, nagbasa ka ng Quran, kung kaya mo, nagsadaka ka pa, at naging maalalahanin ka sa kapatid mo. Bakit lahat ng ito? Kasi nagpapasalamat ka kay Allah. Nakuha niyo yung konsepto ng pagpapasalamat? Kasi bakit? Binigyan ka kabutihan ni Allah eh. Huwag mo sayangin. Huwag mo sayangin. Ipakita mo na ikaw yung karapat-dapat na binigyan ng ganyang biyaya. Yun ang punto. Yun ang punto ng Allahumma balig na Ramadan, umabot ka sa Ramadan, at alhamdulillah ya Allah, nandito ko, gagampanan ko itong aking tungkulin. Tulungan nawa tayo ni Allah at tanggapin niya yung ating pagsisikap. Amin ya Allah. At sa akin naman, ako ay taon-taon nagdaragdag ng kaalaman tuwing Ramadan. Yan ang aking panata. Nagdadagdag akong kaalaman, iba-iba eh. Yung iba, sa Quran, yun ang mainam. Katulad na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagre-report ng Quran kay Jibril alaihi salam every Ramadan, at nung huling Ramadan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, 2 beses niya itong inulat ng buo. Yung ating mga ulama, tinatapos ang Quran every 3 days. Yung iba nagpo-focus sa pag-aaral ng fiqh para lalo nilang mapaghusay yung kanilang pagsamba. Sapagkat ganoon ang ating konsepto. Mas alam mo yung Islam, mas marami kang magagawang pagsamba. Sa aking part, nag-aaral ako iba't iba depende sa paksang aking napipili. And then pagkatapos ko itong pag-aralan, gusto ko itong ibahagi. Kasi nakatatak sa isip ko yung sinabi ng isang scholar, kaawaan siya ni Allah. Sinabi niya, wala nang pinaka-mainam na pagkatuto kung hindi ang pagtuturo. Kung gusto mong matuto, ituro mo. Wala nang pinaka-mainam na paraan ng pagkatuto. There is no better way of learning than teaching. Wala nang the best. Kung gusto mo matutunan yung isang bagay, pag-aralan mo, tapos pag tinuro mo yun sa iba, mas mariretain yun sa isip mo. Tandaan nyo ha, pinag-aralan mo isang bagay. For example, camera. Pagkatapos mo mapag-aralan kung paano i-operate to, tawag ka ng isang tao, ituro mo sa kanya, alam mo pag i-operate to, buksan mo to, ipindutin mo dito, mas matututunan mo lalo dahil tinuturo mo. Kung nakuha nyo yung point. Kaya, alhamdulillah, para lang maibahagi ko sa lahat, lalo sa mga nanonood sa atin, nag-start tayo dito sa Masjid Ibn Abbas ng Ramadan Series 2016, talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2017, Sahaba, mga tunay na bayani. 2018, ang kasaysayan ng mga propeta. 2019, mga kwentong hango sa Quran. 2020, mga tanda ng araw ng paghuhukom. 1, 2, 3, 4, 5. At ngayon, ika-6 na taon, para na ako naka-istang term ng pagiging presidente. 2021,
pang-anim na taon, inshallah, ang ating pag-uusapan ay ang araw ng paghuhukom. Inshallah, gabi-gabi, ito yung nais kong ibahagi para sa lahat. Ang totoo, karugtong ito ng last year. Kasi last year, mga sign ng Judgment Day, yung mga tanda ng araw ng paghuhukom. At sa gabing ito, inshallah, nais ko lang ibahagi ang 8 benepisyo ng paniniwala sa araw ng paghuhukom. Siguro isa sa mapag-aaralan natin yung mga pangalan ng araw ng paghuhukom. Marami, mga tagpo, ahwal. Yung ahwal, yung mga nakakatakot na tagpo ng araw ng paghuhukom, at darating ito hanggang sa talakayin natin siguro sa last part ang Jannah at ang Nar, ang paraiso at ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1, may benefits ba? Ba't natin ito pag-aaralan? Gustong-gusto ko itong matutunan natin, maisapuso natin, at makuha yung benepisyo, inshallah. Ano ang benepisyo? Number 1, magkakaroon tayo ng disiplina sa sarili at pagtaas ng moral. By the way, ang mga benepisyo na ito ay psychological, emotional, at spiritual, at halos hindi mo maipaliwanag sa mga salitang meron tayo na ang tao ay naniniwala sa araw ng paghuhukom. Bukas, ire-ready ko na karamihan sa mga tao naniniwala sa araw ng paghuhukom. Majority, maliban dun sa isang uri ng paniniwala na parang araw ng paghuhukom din. Bukas, pasok tayo ng konting comparative tungkol sa paniniwala ng mga tao sa araw ng paghuhukom. Pero ngayon, napakasimple nito. Anong benepisyo? At binanggit natin yung number 1, pagtaas ng moral. Bakit? Dahil sa naniniwala ka na may araw ng paghuhukom, Judgment Day, hukom. Maraming pangalan pero ito muna gagamitin natin sa araw na ito. Judgment, hukom, naniniwala kang may hatol, may korte, magpapakabait ka. Hindi ka basta nangaargabyado ng kapwa. Mataas ang moral mo. Bakit? May araw ng paghuhukom eh. Hindi ka basta nagnanakaw, hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka basta nagmumura, hindi ka basta nangaapi ng kapwa. Bakit? May araw ng paghuhukom. Pinaniniwalaan mo yun. So, tumataas ang moralidad ng isang tao. At, syempre, ikaw ay nagiging matapat. Ito ang kahulugan ng ihsan sa Islam. Ihsan. Nang dumating si Jibril alayhi salam, anong sinabi? Ang ihsan, an ta'budullah ka'annaka tarahu wa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Ang ihsan ay mataas na uri ng pananampalataya. Na ang kahulugan nito, sambahin mo ni si Allah na para mo siyang nakikita. Wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kung hindi mo man siya nakikita si Allah, tiyak na nakikita ka niya. Tingnan nyo, sa manggagawa point of view, pag meron bang tumitingin sa'yo, pareho ba trabaho mo kaysa sa walang tumitingin sa'yo? Pag sinabi mong pareho, Masya Allah, taga Mubarak ka siguro. Pareho lang. Bakit po pareho? May CCTV po kasi, kaya... Pero totoo, ganun eh. Pag walang nakatingin sa'yo, mo yan. Pero hanggat may nakatingin sa'yo, di ba, Duls? Allahu Akbar. Pag may tao na, saan yung Quran dito? Quran na yung pakikinggan mo. Pag wala na yung tao, music na pakikinggan mo. Ang ihsan, ang ta'budullah. Ang ihsan, pagiging mabuti, magkaroon ng mataas na pananampalataya, sambahin mo si Allah na parang nandyan palagi si Allah na nakikita ka. Totoo naman yun. Wa in lam takun tarahu, kahit na hindi mo siya nakikita, pero pinagbubuti mo. Ginagawa mong lahat. Sanhiyan ng taong naniniwala na may araw ng paghuhukom. Okay, number 2. Binibigyan nito ng kahulugan ang ating buhay. Subhanallah. Ang taong naniniwalang may araw ng paghuhukom, naniniwala kang may purpose, may dahilan ang iyong buhay. At ito ay malaking pinagkaiba ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sa tingin nyo, kung hindi tayo naniniwala may araw ng paghuhukom, sa tingin nyo, nagtitipon tayo dito? Hindi. Naniniwala tayong may araw ng paghuhukom, kaya tayo ay naniniwalang may dahilan kung bakit tayo binuhay
ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi, isa ito sa mga argument na hindi kayang baliin ng mga atheists o ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Ayaw nila to eh. Pag may nakilala kayong atheist at nagbabanggit ka ng araw ng paghuhukom, naiinis sila, natatawa sila. Bakit? Ikumpara nyo, ang taong hindi naniniwala sa Diyos, pagkatapos nito, wala na. Chance lang to lahat eh. Pagkatapos nitong buhay na to, wala na. Paano ka magpapakabuti? Anong dahilan? Ba't ka nandito? Mahabang usapin, pero ang taong naniniwala na may araw ng paghuhukom ay mas makahulugan ang kanyang buhay. Pangatlo, binibigyan ka nitong motivation para mabuhay. Abutin ang pangarap. Pag ikaw ay naniniwala sa araw ng paghuhukom, kahit anong dumarating sa iyong pagsubok, gusto mong lumaban. Bakit? May kabilang buhay eh. May araw ng paghuhukom eh. Adyaban li amril mu'min, kaya yan ang nakakapagtaka sa isang mananampalataya. Pag dumating sa kanya ang pinsala, ang pagsubok, alhamdulillah. Pag dumating sa kanya ang biyaya, alhamdulillah. Parehong reaksyon. Yung taong mananampalataya, binigyan mo ng salapi, magpapasalamat sa Diyos. Pag siya ay nasa pagsubok, nagpapasalamat sa Diyos. Lahat sa kanya ay mabuti. Pero yung iba, yung tao walang paniniwala, pananampalataya sa Diyos, pag dumating ang pagsubok, maraming sinisisi, naglulumpasay, at hindi nagpapatuloy sa buhay. Tandaan mo, nakakalagpas ka sa mga pagsubok na meron sa'yo dahil ikaw ay naniniwalang may araw na ang paghuhukom. Ilan na? Number 4. Ang pang-apat, katarungan. Allahu Akbar. Sa mga taong napagkaitan ng katarungan, malaking issue ng katarungan o maliit na issue ng katarungan. Yung taong may hindi kayang matanggap yung pangyayari, nagagalit, nanggigigil. Bakit? Dahil hindi siya nakakuha ng katarungan. Maski maliit na bagay, maski sa traffic, wala ka namang ginawang masama, kinuha yung lisensya mo, pinaglalaban mo, hindi ako mali, pero pinagkaitan kanya ng katarungan. Kung hindi ka naniniwala sa araw ng paghuhukom, gusto mo dito na mangyari ang katarungan. Gusto mo kuhain na yung katarungan mo. Sa maliit na bagay yan, lalo na kung sa malaking usapin. Pinatay ang magulang, pinatay ang asawa ng walang katarungan, ipaglalaban nila ito at hindi sila mapapayapa. Walang kapayapaan ang taong napagkaitan ng katarungan. Gustong-gusto nila kunin yun. Pero kung naniniwala ka sa araw ng paghuhukom, maari na hindi mawala yung galit mo, pero meron kang pupuntahan. Ano sasabihin mo? May araw ng paghuhukom. You see? May korte doon. Sinong judge? Sinong tagapaghatol? Si Allah. Wala yadlimu rabbuka fatila. At si Allah, kahit na himulmul na maliit, ay hindi niya kayang dayain o argabyaduhin. Sa lahat ng tao na napagkaitan ng katarungan dito sa mundo, hindi pa huli ang lahat. Pwede kang magpalagpas o magparaya dahil naniniwala ka may araw ng paghuhukom at doon sa korte ni Allah, ipagkakaloob niya ang katarungan. Okay. Number 5, ang pagpapahalaga sa mga ating pananagutan. Dahil naniniwala ka sa araw ng paghuhukom, gusto mo magpahalaga sa mga bagay-bagay na nasasakupan mo. Nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngayon kasi ang hayop, para gawing pagmamay-ari ng isang tao, ng isang kumpanya, tinatatakan nila. At yung pagtatatak na yun ay hindi makatao. Dahil hayop nga eh. Hindi makahayop. Nasasaktan yung hayop, di ba? Alam niyo yung sinasabi ko, no? Pero bago dumating ang Islam, ang jahiliya, ang pagtatatak nila sa tenga, alam ko meron pa rin ito ngayon eh. Kukortihan nila, gugupitan nila yung tenga para masabing akin yan. Kung anong hiwa, kung anong gupit, para masabi na palatandaan, kay Pulan yan. Pag kay Abdullah siguro, letter A, tapos, Abdullah, yung gupit, siya gumupit niyan. So merong isang sahaba, gagawin niya ito akma, hihiwain niya yung tenga dahil kanya, pagmamay-ari. Normal naman yun, noong unang panahon,
Wala magpe-Facebook live doon at sasabihin hindi ito makatarungan. Noong unang panahon, normal lang yun. Akma niya na itong hihiwain, may narinig siyang boses sa likod. Ang kamay ni Allah ay mas malakas sa kamay mo. Ang patalim ni Allah ay mas matalim kaysa sa talim mong hawak. May sumigaw sa likod na parang, bakit? Pagtingin niya, yun pala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahiliya pa to, ha? Hindi pa nangangaral ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pagtingin niya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, may araw ng paghuhukom. Ano ibig sabihin? Maging makatarungan ka doon sa alaga mong hayop. Kung naniniwala ka may araw ng paghuhukom, magiging maingat at matututo ka magpahalaga sa mga bagay-bagay. Number 6, ito rin ay patunay ng hikmah ni Allah o kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaganda ng mundo. Hindi ito lahat nonsense. Pag mahilig ka sa science, na-appreciate mo yung mundo. Yung ganda ng nilikha, ganda ng dagat, ng bundok. Patabarakallahu ahsanal khaliqin. Ang lahat ng ito ay may hikmah. At darating ang araw, malalaman natin kung anong kadahilanan ng paglikha sa lahat ng ito at matututunan natin bigyan ng katarungan ang lahat. Number 7, ang paniniwala sa araw ng paghuhukom ay nakakatanggal. Siguro maraming may magugustuhan tong punto na ito. Second to the last. Nakakabawas o nakakatanggal ito ng labis-labis na pagkainggit sa kapwa mo. Ngayon, may mga palabas sa telebisyon, sa Netflix o sa YouTube, ang 10 pinakamayayaman sa Brazil, ang 10 nagmamay-ari ng pinakamalaking palasyo, ang 10 nagmamay-ari ng pinakamagagandang kotse. Hindi lang ako nanood nito, siguro nakapanood rin kayo niyan. Panonoorin mo naman, sino kayo number 1? Sa Pilipinas po, in-check pala. Makikita mo yung pinakamayayaman tapos sasabihin nila, gano'ng kalaki yung bahay, gano'ng karami yung kotse. Parang ang tao masyadong na focus sa mundo at pagbaba niya, pagkatapos mo panoorin yan, makikipagtagisan ka ng yaman dito sa level mo. Gusto mo, ikaw yung may ganto, ikaw yung nakakaganto. Bakit? Dahil ganon hinuhubog yung tao ngayon eh. Maliban sa taong naniniwala sa araw ng paghuhukom, bakit? Dahil ang paniniwala natin, itong mundo, sijnul mu'min, wa jannatu al-kafirin. Itong mundo, kulungan para sa taong tunay na nananampalataya. Oo, tanggap ko, hindi yan namin lahat makukuha. Ang meron sa amin dito, sapat lang para masamba namin si Allah. Isipin mo, ganyan ka mag-isip. At sa kabilang buhay ay ang aming paraiso. So kaya mo magsabar. Bakit? Dahil naniniwala ka sa araw ng paghuhukom. Ito din ay last point. Dami, no? Hindi lang ito. Katulad ng sinabi ko, ang laki ng benefits ng paniniwala sa araw ng paghuhukom. Di lang natin nare-realize. Bakit? Dahil nandiyan na yan. Naniniwala tayo sa araw ng paghuhukom. Pero pag binigyan natin ng detalye ang pag-iisip, maniwala ka pa. Dagdagan mo pa ang paniniwala mo sa araw ng paghuhukom dahil ikaw ang nagkakaroon ng benepisyo dito. Number 8, at ito ang panghuli, nagpapatibay ito sa iba pa nating paniniwala sa mga ulum o ilmu al-ghaib. Ano yung mga ilmul ghaib? Mga hindi natin nakita. May mga malaika, may arsh, mayroong ano pa mga ilmul ghaib? Lahat ng mga tinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng Islam na kaalamang hindi natin nakikita ay kadugtong itong lahat dito sa araw ng paghuhukom. So kung ready kayo, 29 days or 27 kasi nagpapahinga tayo. Minsan magkakasakit ka, baka pa 25, pero lahat ng mga gabi ng Ramadan, ito ang pag-aaralan natin. Ang katuruan ng Islam, insyaallah, hinggil sa araw ng paghuhukom. Last year, ang pinag-aralan natin, sign. Sign lang, palatandaan. Kung matatandaan nyo, may minor signs at may major signs. Yung minor, mga halos nagaganap na ngayon eh. Di ba? Yung mga natatandaan ko, pati yung pagdami ng mga taong obese, signs of Judgment Day. Pati yung mga hanggang magkakaroon ng major sign, 10 yung tinalakay natin,
once na nagkaroon ng major sign, ay mabilis itong sunod-sunod na mangyayari. Tulad ng Dajjal, pagdating ni Isa alayhi salam, Ya'juj wa Ma'juj, kung matatandaan nyo at yung apoy na titipunin yung mga tao sa Syam, at saan natapos? Tingnan nga kung natatandaan nyo. Anong last? Doon sa Mahsyar. Sabi ng mga scholar, yung Mahsyar, yan yung Syria. Dahil dadalhin yung mga tao dyan, yung natirang nabuhay, dadalhin doon sa Mahsyar, at anong last? Yun ang karugtong, at doon tayo magsisimula sa araw ng paghuhukom. Naam, ang huli, wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. At araw na hihipan ang trumpeta. Doon natapos ang mga palatandaan ng araw ng paghuhukom, at yun naman ang simula ng araw ng paghuhukom. Fafazi'a, sobrang natakot ang lahat ng mga nasa langit at nasa lupa, at ito ang pagkawala ng buhay ng mga nasa langit at nasa lupa. Yun ang araw ng paghuhukom. Wa yawma yunfakhu fis sur, fafazi'a man fis samawat wa man fil ard. Yung trumpeta na yun, may description yun, paano hinipan, ilang ihip, sinong una namatay, sinong huli namatay. Yan ang mga susunod na tagpo sa araw ng paghuhukom. Ahwal nga ang tawag sa ilang mga aklat mga nakakatakot na tagpo sa araw ng paghuhukom. At iligtas nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at gawin niya tayong handa. Siguro dagdag ko to sa benefits. Pag nag-aaral ka ng araw ng paghuhukom, nananampalataya ka sa araw ng paghuhukom, di kasama to dito, no? Ano yon? Gagawin ka nitong handa. Handa sa pag-alis mo sa mundo. Yung hindi naniniwala sa araw ng paghuhukom, ba't ka maghahanda? Wala nga. Walang araw ng paghuhukom. Pero kung naniniwala ka sa araw ng paghuhukom, gagawin mo na handa, susulitin mo yung oras mo, susulitin mo yung kayamanan mo, at susulitin mo yung lakas mo, kabataan mo. Bata ka, trabaho para sa akhirah, araw ng paghuhukom. Mayaman ka, trabaho para sa akhirah, araw ng paghuhukom. Marami kang oras, trabaho para sa araw ng paghuhukom. Biyaan gantimpalaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibigayan, tunay na pagmamahal.